Ako po si Wilma Tiangco, dito po sa bansang Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng serbisyong OFW. Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Isang mapagpalang araw ng mga kaagapay, November 2, 2023. Bumabati mula po dito sa San Mateo, Rizal na isang magandang araw. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Dumaan po tayo nitong nakaraang kahapon lamang ng holiday, ang ating All Souls Day or All Saints Day. At ngayon naman po ay tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa ating mga overseas Filipino workers. Ito po si Pastor John Diazong. Nag-aanyayang samahan kami sa loob po ng isang oras para sa mga talakayan, pagbibigay ng gabay at pagsagot sa mga katanungan at kasama aking mga kapartner. At dahil araw ng Martes ngayon, siyempre, magandang araw ng Martes, mga kapartner, Pastor Rene and Attorney Carlos Cao Jr. Magandang araw, partner, at magandang araw po sa inyong lahat dito po sa programang Serbisyong OFW, Sagot Kita Tuesday edition. At katulad na nasabi ni Pastor Joe, kami nga po ay nagbibigay ng mga kasagutan sa ating pong mga katanungan na inyo pong sinesend dito po sa ating programa. Kaya wag po kayo mag-atubili, kayo lamang po ay mag-send either dito po sa Serbisyong OFW's chat box o kaya mag-send kayo ng message sa amin. At ito nga pong programang ito ay napapanood din po sa Channel 185, Signal Cable TV. At syempre sa Facebook page ng The Global Filipino Movement. Kaya patuloy kaming lumalambing po sa inyo. Mag-like na po kayo at i-share itong programang ito sa inyo pong mga kaibigan, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Para na rin po sa kanila pong kapakanan. At syempre, narito na ating kasama na magbibigay ng roll call para sa umaga pong ito. Walang iba kundi si Pastor ni Kuya Kayloy Cao Jr. Good morning po, Pastor. Morning po. Magandang umaga po sa inyo, Pastor Joe, Pastor Rene. At balik po tayo sa yung regular na powerfully anointed at Maginoo at mahinahon na mahinahon. Program opening po ni Pastor Joe Biasong at yung malambing na pagtulong po ni Pastor Rene Bonsoy sa ating mga kababayang OFWs and family members who are sometimes in distress. At ako naman po siyempre yung ating attendance checking na kailangan po yan sapagkat 222 po ang mga bansa at mga territories all over the world na may presensya. Ang ating mga kababayang Pinoy at Pinay at siyempre po kasama silang palagi sa ating palatuntunan na ito at yung roll call po na yan, kasama po dyan ang declaration ng napakamasaganang biyaya at pagpapala, ang nag-uumapaw na pag-asa at ang tagumpay mula mismo sa tagumpay ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po siyempre naabangan siyempre ng ating mga taga-subaybay. At dito naman sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, 7,641 na mga isla po tayo, 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga lungsod, at 42,046 na mga barangays na siyempre po katatapos lamang ang eleksyon, kasalukuyan ng canvassing. Hindi po natin alam kung kailan matatapos kagad yan. Sana'y walang kaguluhang nagaganap at magaganap pa. Ano po? Yes, Pastor Rene, Pastor Joe.
Maraming salamat, Attorney Cao, at mas gumanda ang boses nyo ngayon, Attorney Cao, ha? Mas modulated. Pagka, pagka galing sa sipon, ganyan po ata. Napansin ko nga yan mga partner pagka pagkakatapos ng sipon, pag may sipon, pasensya na sa mga nag-umagahan po, parang lalong gumaganda yung ating boses, parang modulated, mas better kaysa nung normal. Itong amin Attorney Cao, ito na po ito Hindi na ito minomodulate. Talagang, ito na talaga. Kung ano, yan na yan. Okay, so salamat sa mga pagbating yan at I hope sa lahat po ng ating mga nanonood ngayon sa anumang platform ng FEBDZIS ay katatapos lang kasi. Long weekend ito mga partner, di ba? Kaya sana naka-resume na kayo doon sa regular na schedule sapagkat mahaba-haba mula sa election hanggang November 1, yung All Saints Day, hanggang ngayon lang. Kaya yung mga nasa mga probinsya pa baka akalain nyo holiday pa ngayon, hindi na po. At ngayon po ay regular na opisina o pasok sa ating mga tanggapan. At sa ating pagpapatuloy ay nais ko munang basahin itong salita ng Panginoon bilang ating gabay ngayong araw na ito. Narito po, isang talata lamang pero napaka makahulugan para sa ating mga nagbabasa ng Biblia at maging doon sa nakabasa na nito. Psalms 23. Aba yung aking apoy parang sa ulo itong verse 1 hanggang verse 6 At parang ako nalimutan ko na dati sa ulo ko to pero ngayon ay hindi nagaano. Pero ang verse 1 lang ang atin pong babasahin. Sabi rito, the Lord is my shepherd. I shall not be in want. Pag itinuloy niyo po ang pagbabasa nito, sinalaysay ni Haring David kung bakit hindi niya na bakit siya na ang Diyos na ang kanyang naging pastor. As experienced pastor ng shepherd, veteranong pastol itong si David, bago naging Haring David, as veteran shepherd, kita nyo naman sa kasaysayan ng banal na kasulatan kung ano ang sinasalunga ng isang shepherd para ibigay o ipagtanggol, pag-provide ng mga pangangailangan. Lahat ng yan ay nakita ni Haring David sa Panginoon. So when he said, the Lord is my shepherd, by knowing him as shepherd, bagamat hindi masyadong madami ang kwento tungkol sa kanya ng pagiging shepherd, pero as shepherd, ang kaniyang hinarap ay ang panganib na sa mga lobo, mababangis na hayop, sa mga magnanakaw, at iba pang mga panganib para ang kanyang livelihood. Yung pangkabuhayan po yan yung kanyang tupay, pangkabuhayan nila yan. Yan ang negosyo sa kanilang time. Hanap buhay sa kanilang time. Bagamat napakababa ng sweldo, sapagkat pinakamababa atang sweldo yan at mapanganib. So knowing David as shepherd hanggang naging king, abay shepherding din ang pagiging hari. Nagsi-shepherd ka rin ng buong kaharian. So when he wrote Psalms 23, he has in his mind protector, provider, laying down his life is a normal responsibility of a shepherd. So, sa kanyang kaisipan at sa kanyang puso, sinabi niya, he declared that God is my shepherd. Napakagandang deklarasyon ng sasabing Diyos ang aking pastol at di na ako mangangailangan pa. To apply this verse in our time, mga kababayan,
Abay, napakahalaga na kilala mo kung ano ang Diyos sa'yo. Maybe ang Diyos ay iba ang iyong tawag, pero you can call Him Shepherd. If Jesus is in your heart, you receive Him as Lord and Savior, you can say, the Lord is my shepherd, and I shall not want anything. Because alam niya, kapag ang Diyos ang pastol, just like Him, abay more than kaysa ginagawa niya. Kaya mga kaagapay, ang talatang ito, very important sa atin, na kapag alam natin na ang Diyos ang ating pastol, abay, complete ka na. Kumpleto ka na sa buhay mo. Yan po ang talata ng Psalms 23 verse 1. At bibigay ko ang pagkakataon sa inyo, mga partner, sa inyong mga sharing. Ano po ang may babahagi natin from that verse? Mauna na po yung malambing. Malambing na paliwanag. Well, actually, habang sineshare ni Pastor Joe yung Psalms, no? Psalms na ito Psalms 23, ay bumabalik sa akin yung alaala na kung saan pilit kong iniintindi ano nga bang ibig sabihin nito at bilang isang tupa, no? From the perspective of a sheep, no? Kung ako'y isang sheep at ako'y malikot at palaging umaalis, ano? Kung saan sa napupunta at naliligaw, merong palang isang shepherd na hahanapin at hahanapin ako. At dahil feeling ko parang ako yung isang sheep na palaging nawawala, pero palagi namang merong naghahanap sa akin na shepherd. Kanya nga nung kabataan ko ay sinikap kong kabisaduhin itong Psalms 23 na ito At subukan niyo po dahil napakagandang mensahe nitong Psalms chapter 23, no? The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my souls. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. And even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of your enemies. You fill my cup with oil. You fill my cup, no, and it overflows. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forevermore. Amen. Wow. Magandang memory, partner. Maganda pa ang memory. Oo, hindi ko man makabisado yung roll call. At least, Psalms 20. Para tuloy gusto ko magbigay ng grade bilang professor of labor law. Parang gusto ko magbigay ng triple flat one Nakaka-pressure naman yan. Okay. So, purihin ang Panginoon. Ako naman po, may dagdag ko kung tapos na, naka-triple flat one na rin lang si Pastor ne. Sa New Testament kasi, ni-reconfirm ng Panginoong Jesucristo mismo yung declaration na yan. At siyempre, yung declaration na yan, prophetic yan prophetic declaration yan ni King David, ano? Pagdating sa New Testament, lalong-lalo sa John chapter 10, beginning verse 11 hanggang 18. Ito po tungkol sa pagiging mabuting pastol ni Lord Jesus mismo. Sabi niya, I am the good shepherd. I am the good shepherd. Siya mismo. I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. Ano?
Napaka-reassuring naman niya pag sinabi ni Lord Jesus yan. Talagang namang napaka-reassuring. At saka sinabi niya, a good shepherd lays down his life for his sheep. Kasi may distinguish din si Lord Jesus dyan eh. Merong good shepherd, meron namang hirelings. Meron namang hirelings. Ano? Tayo pong tatlo, pare-pareho mga pastor. Ano? Pare-pareho tayo mga pastor. Nakakaya naman sa Panginoon. Nakakaya naman sa Panginoon eh, kung ang distinction niya, merong mabuting pastol. Ang pastor po kasi pastol eh. Ang pastor is interchangeable po yan eh. Ang pastor, pastol, ano? Kaya lang, sabi ni Lord Jesus, meron daw mga pastor o pastol na upahan. Hireling. Napakabigat naman yan, ano? Lord, kami po, tulungan mo. At nang kami po ay naturingan kaming mga pastor o mga pastol ng aming mga tupang nasakupan, huwag naman po mangyari na ang maging itsura namin ay upahang pastol o upahang pastor. Yun po. Kasi, ang sabi dyan, sabi ni Lord Jesus, I laid down my life for my sheep. Yung mga hireling, yung mga upahan, pagdating ng mga panganib, pagdating ng lobo, no? Pagdating ng leon, kumakaripas ng takbo yan eh. Iniiwan yung kanilang kawan, yung kanilang pinapastulan ng mga tupa, no? Pero yung tunay na pastor, handang ibigay ang buhay para sa kawan. At yan mismo ang ginawa ni Lord Jesus Christ para sa atin. Yes, Pastor Rene, Pastor John. Gusto ko lang ibalik, attorney, yung pagpapahayag na ito ng Panginoong Jesucristo na siya ang mabuting pastol. So, ang isa sa katangian talaga ng isang pastol, isa sa mabigat na responsibilidad sapagkat buhay ang kapalit pag nagpapastol ka eh. Ang mga pastol pala nung time ng ating Panginoong Jesucristo, siyempre nadayo sila sa medyo malalayong lugar na eh. Dahil wala na makain doon sa mga dating pinapangainan ng mga tupay, lumalayo. So nagtatagal sila ng mga 3-5 araw bago makabalik sa ganun kadelikado, no? Ganun kadelikado. Kaya ang pagpapastor, bukod pa na pag sila ay matutulog na, abay doon ang pastol pala. Kaya pala binabanggit doon ay binibigay niya ang kanyang buhay. Bukod sa panganib, ay talagang doon pala matutulog sa pintuan nung kanilang temporary na shelter o temporary na kulungan, kasi doon ang pinto, doon siya nakahiga. Ibig sabihin, ganun ka panganib at ganun ang willingness niya to lace life para ano man ang mangyari. Kasi siyempre, saan ba dadaan na magnanakaw? Sa pinto. Pero kalimitan, magnanakaw sa gilid-gilid, di ba? Pero ito, talagang after niyang maipapasok yung nabilang na niya by their name, pagpasok lahat noon ay saka siya hihiga. Wow! Ganon ang ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? Ang Panginoon natin ay inalay niya ang kanyang buhay na sinabi ng John chapter 10 na siyang mabuting pastol sapagkat binigay niya ang kanyang buhay sa atin. Tayo po'y manalangin, pinupuri ka namin sa iyong napakagandang salita. Reassuring yung salita na kayo ang aming mabuting pastol, kaya di na dapat kami nag-aalala sa aming buhay dahil ikaw ang nag-iingat, gumagabay sa amin. Dalangin namin patuloy kaming maging karapat-dapat na sumusunod ayon sa iyong nais kung saang tinig, kung saan nyo kami dadalhin sabsaban o kainan o sa mga damuhan. Magtitiwala kami habang buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pakagandang mga kwentuhan mula sa salita ng Diyos. At ngayong umaga, mga partner, baka meron muna kayong babatiin ay sige, simulan muna natin kung sino mauna sa inyo. May binabati ko na si palaging present si Karen Damian na siguradong ito na naman ang kanyang mga pictures ng ating magigiting
na Oo. mga taga-serbisyong OFW. Pinabati ko rin, siyempre, itong sina Riza at Nestor Clemente na dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. Pinabati rin po natin si nakakalimutan ko yung ano niya, pero itong si Marel Co Rosales na currently nasa Dubai, nagme-message yan sa akin, Pastor, hindi po ako nakakapanood ng live, pero pinapanood ko po afterwards kasi dahil nga nasa Dubai siya. Magandang umaga sa iyo, Marel, at pagka napanood mo to at least alam mo binati kita kahit na ikaw ay nasa Dubai. Ayan. Attorney Cao? Ako naman, kapag walang listahan kagyat ang pumapasok sa aking puso, sa aking kaisipan, sa aking spirit. Yung lagi kong binabati po, lagi kong binibigyan greetings ang Mungkal family. Si Pangulo po ni Engineer Chito Mungkal at saka ni Sister Ma'am Irene Madlang Bayan Mungkal, yung kanilang 6 na mga anak, puro mga achievers, mga young professionals at kasalukuyan yung mga nakadawabata ay kasalukuyan pa nag-aaral, puro mga achievers at siyempre yung kanilang pinalalagong lalo at ina-expand, ina-enlarge ng Panginoon na kanilang construction company at contracting firm, nakita-kita kami doon sa wake and interment last week ni Dr. Lerlin Lay Lapus Juan, na butihing may bahay na umuwi na sa Panginoon. Butihing may bahay ni Bishop Rudy Juan, na kami malalapit lahat kay Bishop Rudy Juan ng Manila Episcopal Area, Baguio Episcopal Area at Davao Episcopal Area ng United Methodist Church. Yun po, yung aking tayo kasi mga orasan nila yan. Mga orasan nila tayo I am absolutely sure right now, nanonood sila sa Signal Cable, Channel 185 ng GC TV. Kapag hindi sila nandun TV, check na sa live streaming po natin sa FB at YouTube, o kaya naman mismo sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Yes, Pastor Joe, Pastor Rene. Ako naman po, binabati ko siyempre ang mga kapatiran dito sa OFW and Family Ministry, dito sa San Mateo Rizal, sa Rosario Cavite, sa Bicol, Sipukot at maging sa Caloocan. At lahat ng mga pastor ng OFCMI ay alam ko, Pastor Rick Gayo, Joy, nakikinig kayo, nanonood. Pastor David Ricaport at Ana Ricaport at Pastor Albert Tapel and Liza Tapel at marami pang mga mananampalataya sa Rosario at iba pang lugar. Magandang araw po sa inyo. At special... Halos kabisado ko po yung mga pangalang yun na in-enumerate po ninyo, Pastor Joe. Amit yun na po sila. Opo. God bless po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Special mention sa aking anak, si John Joseph. Yung nagpunta, Attorney Cao, doon sa siyang nag-in-charge doon sa blood sugar, random blood sugar, RBS, ay gagraduate na po this December. 31 na lang, November 31, tapos na yung klase at siya po ay gagraduate as nursing student. At pag-graduate mo, anak, alam ko may plano ang Panginoon sa iyo. Marami ka pang pwedeng gawin. Hindi ko alam kung magdo-doktor din ito, Attorney Cao. Kaya Amen. Walang katapusang tuloy-tuloy. Kaya congratulations, anak. At birthday mo rin sa December. Pagpalain ka ng Panginoon, ang pamilya natin, Biasong families, nananalangin lagi sa iyo at patuloy na sumusuporta sa iyo sa anumang mga pangarap mo pa. Ayan. Okay. So ngayong mga partner, ngayon dahil November 2 ngayon, Martes, sabay sasagot tayo ng mga katanungan na malimit itinatanong isa sa mga magandang sagutin natin yung mga tanong tungkol ito sa kasi November 1 di ba? November 1 kahapon.
maraming nagre-request at maging ang station, ang ating producer ay abay talagang hindi pwedeng hindi sundin, attorney ka at partner producer Baka hindi na tayo makapag-broadcast nito after pag hindi natin tinalakay. So, ang Ako, sinasabi, masayo akong mangyari, mahambalos eh. Mahirap mahambalos. ipatawag sa principal's office. Okay. So malimit din tanong ito at maging dyan sa GFM partner. Alam ko maraming ganyang cases tayong na-handle maging sa Peso Marikina. Yung tungkol pag namatay ba ang isang OFW, paano ba ang proseso ng pag-uwi? Number one. Pangalawa, ano ba ang mga benepisyo niya kung mayroon man? Sa OWA, sabi ng iba, DMW, sa DSWD, ano mga benepisyo at paano maghingi ng tulong sa kanila? I think ito yung ating pag-usapan based doon sa batas na rin ng Republic Act 8042, kabisado yan ni Attorney Cao bilang abogado, ang doon sa requirements yung compulsory insurance, doon sa OWA insurance at insurance sa kumpanya. Siguro ito medyo malawak-lawak pero tingnan natin na ma-discuss natin base sa ating mga input, mga kasagutan, abay makakatulong tayo. Lalo na may mga itong last week lamang ay may mga OFW yung umuwi na isa o dalawang OFW na namatay na OFW para maring nakamonitor sila o kamag-anak na ano kaya ang maitutulong ng gobyerno, paano sila lalapit, ano ang mga benepisyo at anong tanggapan. Yan ho. Ibibigay ko ng floor. Pag-usapan natin ito, sino ba na sa inyong na dalawa mga partner? Siguro mauna na ako ng kaunti dahil sa mga recent events nga may mga nagtatanong din dito sa Global Filipino Movement. Kaya ang tinatanong natin dyan kung ang OFW ba ay documented at kung siya ay updated ang kanyang membership sa OWA. Bakit po? Kasi po mahalaga po yon na kayo ay updated at kumbaga nasa system kayo ng OWA. Dahil po doon sa death benefit na pwedeng ma-receive, conforme na lang po kapag po siya ay natural death, I believe it's still 100,000 pesos plus 20,000 na burial. No? At kung ito naman ay accidental death at mapatunayan na nasa trabaho na ito ay nangyari, ito naman ay 200,000 plus 20,000 na burial. So total of 220. Siyempre kasama pa rin dyan kung may updated na contribution sa SSS, I believe meron din sa SSS. So dun sa ating mga kababayan na akala nila ay dahil hindi naman kailangan magbawas o magbayad ng taxes sa Middle East, no? At kung minsan isinasama na kasi partner pastor hindi na rin nagvo-voluntary contributions, no? Dahil sinasabi nila dito naman kami para hindi naman mabawasan 'yon, hindi na namin kailangan 'yan. Ito po katulad sa mga ganitong pangyayari, kinakailangan po na updated yung mga contributions po natin like SSS, Pag-ibig, pati PhilHealth po. Alam niyo po kung bakit, kasi meron din po makukuha mga benefits. Di lamang po kayo, kundi ang inyong members of the family. Basta nakalagay po sila doon. Ito po yung PhilHealth na po kung sila po ay nakalagay as beneficiary at makakakuha sila like for example sa hospitalization, sa pagbili ng mga I believe sa gamot, pagpapa-opera,
pagpapagamot, kasama po lahat yan. So, those are a few things, palagay ko, mga partner, ang dapat na malaman na basic ng ating mga kababayang OFWs. Okay. So, At maganda. ito po, basic din ito, no? Basic din ito na dapat malaman ng ating OFWs and families. Ano po. Kapag agency hired, at inasikaso ng agency, dapat lang inasikaso ng agency. Whether on a first contract basis o yung mga susunod na mga kontrata, what comes to mind, yung nangyari, ano? Doon sa OFW na pinroblemang malaki. Doon kanyang naging biyuda, ano po. Actually, veteran ng OFW yun, kung ilang beses na yun eh. Pabalik-balik sa ibang bansa yun, sa Qatar, lalong-lalo na, no? Yung kanyang pinakahuling overseas employment contract na dumaan sa ahensya, abay, ang ginawa niyang beneficiary ay yung kanyang kabit. Ano po? At hindi yung kanyang lehitimong family, kaya nung siya ay madaganan ng train, napaka-tragic death, ano po. Nadaganan ng train, ano ho, sa workplace, and then nag-file po ng insurance claim itong kanyang naging byuda, yung surviving spouse, wife, along with the 8 children. At the beginning of the processing, pinaglaban po natin yan, Pastor Joe. Doon po sa insurance commission, kayo po ang talagang sumabak dyan, ano po. Ako gumawa ng mga documentary support, letters, etc. Inayawan ng insurance commission. Ayaw nilang gumawa ng decision. Pwede naman, sa tingin ko pwede naman eh. Kasi nga to, may beneficiary na iba kaysa surviving legal spouse. Hindi umaksyon. Napunta sa RTC, Makati, ano, bakbakan po kumati ka po doon. Naglaban yung insurance company rito. Marunong din eh. Ang ginawa niya, interpleader ang ginawa, Pastor Joe. Sige, magsabong muna kayong dalawa, yung Pastor Ron yung legal spouse at saka yung kabit, magsabong muna kayo, interpleader, kung sino talaga sa inyo ang dapat. Okay, nagtagal din po yun, panahon ng pandemic, etc. Until finally, nga po, na-desisyonan na, no? Ito po, mga basic ito eh. Accidental death po kasi yan, $15,000 po yan. Abi, nung makuha po nung aming kliyenteng libre po tayo dyan eh. Siya, 818,000 pesos. Hindi po malit na halaga yan. That was the prevailing rate, exchange rate at that time. The sheriff released to her the check. Yun nga po, $15,000 $818,000, if I recall correctly, yung check, kita-kita ko eh. Kinulang ko pa na litrato eh, para ako talagang may memento on the successful conclusion of that case. So yun po, kapag natural death naman, $10,000 Bukod pa po yan dun sa mga kabisado ni Pastor Joe Biaso, kabisado ni Pastor Rene, na mga benepisyo naman, mga death benefits po yan, mga burial benefits, nakaloob naman ng pamahalaan sa pamamagitan ng OWA. Yes, Pastor Joe, Pastor Rene. Yeah. So, napakaganda no, na si Pastor Rene diniscuss yung sa OWA na dapat active ang OWA membership niya sapagkat doon nanggagaling yung benepisyo eh. Kasi yung $25 amounting to 1,300 pesos yan, or less, ay kasama doon yung insurance. May insurance na kaakibat doon sa binabayad natin. Kaya maganda na ipapaliwanag natin yan sapagkat yung iba abay parang tamad magbayad o nangihinayang. Hindi ko alam kung ano nasa isip natin mga kababayan. Imagine nung isang araw may tumawag sa akin, sabi niya, Pastor, ano ho ang benepisyong pwede kong makuha sa OWA? Pauwi na po ako ng Pilipinas. Abay, ang ginawa natin, sabi ko, sige, kukunin ko name mo, then ipapasilip natin, ipapacheck natin sa OWA. Abay, mahigit 10 taon ito, attorney ka, partner. Mahigit 10 taon, upon checking, once lang nag-contribute. So, yung time na umalis siya, yun lang ang time na siya ay nagbayad. At napansin ko din doon sa mga ganitong nagtulong ng OWA,
mas marami partner yung hindi nagbabayad sa OWA. Kalimitan Yan. yung oo, pero yung mga marami nga ako nakakausap din na yung mga seaman, mga matataas na ang sweldo at saka medyo mahaba na ang pagbabayad sa OWA. Sabi nga nung isang seaman sa akin, sabi niya, Pastor, kung ganyan po kaliit, di ba? 935 pesos lang ang kapag may 10 contribution. Sabi niya, ibigay ko na lang sa OWA, talo pa ako sa pamasahe at panggasolina Ayun. para makuha ko yung kaliit. Ano ang ibig kong sabihin? Napakahalaga na yung membership ng OWA ay makita siya bilang bilang isang paghahanda na anything happen. Wag niyong panghinayangan na magbayad kasi maraming napapaloob na mga program and services sa loob niyan. Lalo nga kapag scholarship, malaki din ang natatanggap nila in a year. Doon sa EDSPs, 20,000 pesos per year. 100,000 yun kung 5 years. So, sa EDSP, hindi gaano kalakihan, not 20,000, 60,000 pesos per year ang sa EDSP. Ganun kalaki, Ngayon, kaya ini-encourage sa atin mga partner na talagang mag-miyembro. Huwag Yes. niyo pagsayangan ang 1-3. 2 years po yan para pag hihingi na kayo sa OWA ng assistance, meron kayong balikat na maipipresentang sinabi niyong masasabi na kami po ay faithful na nagbayad. Kami po ay mayroon din namang mga benepisyo bilang active at saka regular na nagbabayad. Okay. Kung minsan, nasasabihan ko tuloy yung OFW na pag ganun, kung minsan po kasi gusto nating pakinabang lang pero sa pagbabayad ay ayaw nating maging obligasyon. Wag naman ganun kasi ang gobyerno ay nariyan para tulungan. Kaya lang, kailangan ding meron tayong counterpart na naitutulong. So yung OWA partner, napakaganda yung paliwanag mo dyan na kailangan mag-membro sila. Yung binanggit mong 120, 220, para lang yan sa active. Hindi yan maibibigay sa non-active OFW kahit nagbayad pa siya ng first 2 years. Hindi niya ma-avail yan. So, ang ma-avail lang, nung 2017, may pagbabago ang OWA na ginawa. Nung 2017, partner, kahit inactive, attorney ka, kahit hindi na active, binibigyan na nila ng bereavement benefit ang OFW kahit na hindi na active OWA member. Basta umuwing distress. Yan, medyo bago yan. 2017 lang nagsimula yan. Pero, sayang din naman. Kung ikaw ay yun lang ang makukuha mo, okay naman, malaki na din naman niya. Pero, kung active member, 120, accident, 220. At yung paliwanag ni Atty. Kao, napakaganda. Kinumpleto nyo na. Wala na akong ipapaliwanag Napaliwanag na halos nila na napakaganda na yung first deployment natin, Atty. Kao, dapat talaga dumadaan sa agency. Dapat dumadaan. Kasi maraming mga OFW sa ating panahon ngayon na pinanghihinayangan, gustong makatipid daw pag didiretso sa employer, wala pong ganon. So yan mga benepisyo na pinaliwanag po na aking mga partner nila, Atty. Kao, Pastor Rene. Kung mayroon ho kayong mga katanungan, pwede ho kayong magbigay ng mga tanong at ang GFM po ay pwede rin pong tumugon sa inyong mga problema. Hanapin nyo lang po ang FB page ng GFM. But first and foremost, kapag ka po halimbawa doon sa ibang bansa namatay, ito yung palaging ipinapaliwanag at pinapaalala natin. Pagka dumating po, hindi niyan man ho pagdating ayusin nyo na kagad. Hindi po. Pwede po ho kayong syempre we kumbaga give time na makapaglamay
at makapag-grieve yung pamilya. Tuloy-tuloy lang po nyo yan. Hindi po ibig sabihin pagkadating nung remains ng inyong mahal sa buhay, aayusin nyo na kagad po yon. Hindi po. Pwede ho kayong magpatagal ng konti, magpahinga ho kayo, kayo ho'y magpalakas. Kasi po ang period naman po na ibinibigay ng OWA para sa pag-claim ng death benefits na binibigay ng OWA ay 90 days po 'yan. 90 days po 'yan. So pagkadating, hindi nyo kinakailangan na madaliin, pero ito po ang supposedly pag dinala ang human remains, there are several documents that are with the remains. Number one, yung death certificate, death certificate po na nagmula dun sa bansa, naglalaman ng kung ano ang cause of death, tapos kung saan may procedure na ginawa, at yan ay nandoon. Pangalawa, lahat po nung kanyang supposedly dapat mga gamit nandoon po, supposedly sinasabayan, pero apparently hindi lahat ganyan yung nangyayari. Yung kanilang mga gamit hindi na isasabay. Pagka po gano'n, kailangan yung kontakin yung either yung employer, or kung yan sa kumpanya, kailangan makipag-coordinate sa kumpanya. Kung merong kakilala na office mate or kasamahan sa trabaho, makipag-coordinate din doon. Baka meron silang alam kung ano ang kanilang nangyari doon sa gamit. Supposedly, dapat sabay-sabay na isama yan. And then, meron pa pala yung medical abstract. Kung merong explanation kung ano po ang nangyari po doon. Kung yan halimbawa, yan merong karamdaman at galing sa ospital ng namatay, meron ho yung kasamang abstract. So those documents are very important dahil yon yung ipe-present po ninyo pagpunta sa OWA. Saang OWA? Hindi nyo ho kailangan pumunta dito sa NCR kung kayo naman po ay, for example, sa Region 3. Kung saan pong region kayo naroon, doon po kayo pwedeng magpunta, dalhin ng mga dokumento ng inyong mister at pagpapatunay, halimbawa kung kayo po ay spouse, dadalhin nyo po yung kopya po ng inyong marriage certificate, Yan ay pagpapakilala na kayo po ang tunay na asawa. Bakit ho very important 'yan? Kasi makakakwento sa inyo yung aking mga kapartner, merong nakaka-claim na hindi naman pala sila ang tunay na asawa. So very important 'yan. I believe Attorney Cao has handled a same incident where merong nag-claim na iba. So yan po ang sa akin, partner Joe. Oo. So maganda na mention mo yan dahil yung procedure pag galing sa ibang bansa, partner, ang hospital kasi na siyempre doon na hospital, lahat ng documentation, wag niyong kalilimutan, yan ho'y dapat dala nung labi, yan ina-handover, partner, yan ibinibigay mismo yan sa airport pagka baba nung labi doon sa kanyang box, i-handover sa pamilya with of course with OWA representative na natang pamilya. Okay. So you're saying na wag magmamadali na doon sa pag-claim sapagkat meron namang araw na pwede siyang i-claim at kami sa Marikina noong araw bago ako pumasok ng GFM, meron kaming na-assist na ganyan na namatayan ng kanyang nasa Hong Kong, sa Hong Kong yung OFW at yung asawa niya ay nasa Marikina. Hindi ko matandaan yung karamdaman na yun, na dalawang sakit lang daw yon
na dumapo sa buong mundo, isa lang yung nasa Marikina, mayroon pang isa, hindi ko maalala yung isang bansa. Yung bagang nabubulok, pasensya na po kayo sa mga nagtatanghalian, kumakain, nabubulok yung hita. Saglit lang. Kaya pagdating dito sa Marikina, dahil nasa help desk na ako that time, wala pa ako sa serbisyong OFW, pero nag-a-assist na tayo noon, ay talaga namang napakaganda ng networking ng Marikina City, ng OWA, at ako nagtulong-tulong kami. In 3 days time, partner, Attorney Cao, in 3 days time, I think 4 days, nakuha agad yung insurance ng OWA, 120,000. Prepare lang namin yung mga documents, inipo namin, then sinubmit namin sa OWA na pumunta mismo doon. 4 days lang, kaya lang nangyari, may nag-aaway-aaway na yung mga pamilya. No, yun lang masakit yan, dahil hindi rin magkasundo yung mga yung both parties. Ay, talaga naman. So, kamukha nung hinandle natin case na yun, alam po ba rin yun, Pastor Joe? Ang kinampihan nung dito kinampihan ng biyanan yung kabit sabihin, hindi maganda relasyon nung biyanan doon sa legal wife. Ang kinampihan, tsaka siguro, katwiran siguro ng biyanan Ito ang designated beneficiary, doon siya kumampi. Oo nga. Yun nga po, yun lang ang malungkot dito sa ating paglilingkod na ito. Kamukha po nitong, hindi ko nababanggitin ang pangalan, ito Robert, babangkit ko lang pagka ganitong napag-uusapan naalala ko palagi yung hindi tayo pwede magreklamo naglilingkod tayo ng libre pagka naman hindi tayo sa pagpasalamatan man lang, wala tayo karapatang magreklamo kasi si Lord Jesus pinagaling 10 ketongin 10 ketongin. Pinagaling lahat. Ang bumalik isa, kalaban pa, Samaritano pa. Sabi ni Lord Jesus, hindi ba 10 yung gumaling? Sabi ni Lord Jesus, bakit isa lang ang bumalik? Kalaban pa, sabi ganyan. Samaritano pa, kaya wala tayong karapatang kaya ako natatawa. Meron po talagang napaka-grateful talaga, yung nagawa mo, hindi naman ganun ka-dramatic, kamukha dito talaga. Ito po, ibang klase ito. Matagal na labanan ito. Talagang, halos 5 taon yan, Attorney Cao. Halos yung iba naman, correct. Yung iba naman, tulungan lang natin. Hindi naman ganun ang efforts natin katindi, laging may turon. Natuto ako. Sumasarap yung turon pagka pinagdala ko ng turon sa opisina. At may suman, Attorney Cao, may suman. Suman. Sabi ko kay Brian, veteran security, masarap itong suman na ito. Sabi ko opo, meron din po si Pastor Joe Biasong dyan. Di ko alam kung naagihan si Pastor. Ay, nakakakain kami pareho nung nandiyan pa ako sa GFM. Attorney Cao. Ganyan naman tayo mababaw na ang kaligayahan natin. Puntuhan na tayo doon. Meron namang yun nga mo, halos 1 milyon ang nakuha wala, wala. Sabi sa akin, nung binaba namin sa farmers market, sabi sa akin, Attorney, sabi nga niyan, huwag po kayong mag-alala, sabi sa akin ganyan. After 1 week po, makikipag-communicate po ako sa inyo at magpapahalag naman po ako para sa lahat. Ayun, 4 na buwan na lumilipas, wala. Pero iba, human interest angle po yan. Hindi tayo nagbabago yung determination natin to help. Kasi si Lord ang ating pinaglilikuran. Ito, another human interest angle. Human interest angle. Yung ating mga kababayang OFWs, minsan allergic sila sa salitang death normal naman yan. Naunawa natin yan. Nung administrator ako ng POEA, nasa 3rd floor ako, nandun ang office ng administrator umakyat sa office ko. Galing sa ground floor, 2nd floor yata, 2nd floor. Bakit ako? Kasi po, administrator, admin. Meron pong nagwawala doon sa baba na, OFW. Bakit ako nagwawala?
kasi po ayaw pumirma doon sa overseas employment contract. Ay, standard naman po yan. Bakit ka po ayaw pumirma? Kasi ayaw daw po niya nakalagay na in case of death o in the event of death, his human remains will be repatriated along with his personal belongings. Bakit ka ako umayaw? Kasi po, bakit po nilalagay doon? Mamamatay siya. Dati nga niya. Pwede po bang kayo akong mausap? Sabi, bumaba pa ako mula sa opisina ko sa third floor. Sige ako. Kakusapin natin. Mahirap nang nagwawalang ganyan ka ako. Naliwanagan ko po, Pastor Joe, Pastor Rene. Sabi ko, normal lang yan na nilalagay. Huwag namang mangyari. Meron kang inaasahan. Kung nangyari, huwag naman, kaya kung ganyan. Meron kang inaasahan. Kung walang nangyari, salamat sa Panginoon Diyos. Kaya napahinuhod. Sige po, pipirmahan ko na ka. So yun po yung mga karanasan natin, yung pag-handle nito ating mga clientele. Talagang gano'n unawa natin, paglingkuran natin. Yes, Pastor Rene, Pastor Joe. Ako lang, meron lang akong babalikan, Attorney Cao, yung tungkol sa release ng insurance. Kasi alam naman natin na before mangyari na yung time na nagsampa ng reklamo sa atin, yan ay case ng Global Filipino Movement, partner. Taga San Mateo yan. At bago siya dumulog sa atin, 2 taon na nakalilipas, Attorney Cao, kung natatandaan niyo po. Pre-pandemic pa, I think 2019, 2018, 2019 pa. Yung kaso na hindi yan tinulungan ng ahensya, hindi sila ni-reach out ng ahensya knowing na may benepisyo. So, doon nga may kumausap pa ako ng isang insurance manager na dyan sa building natin, partner, meron dyan Kinausap ko pa yan, ano talaga ang policy, lalo na kung ang paano nyo bine-verify, chine-check nyo ba kung talagang wipe ang nakalagay or hindi. Ang sagot sa akin, Attorney Cao, partner, ay hindi na po namin chine-check yon kasi yun ay tungkulin na po ng ahensya. Kaya mga asawang OFW, kung kayo'y wife, paki-check po sa ahensya kung ano ang nakalagay sa insurance policy. Baka mamaya, hindi ho natin masabi, para maiwasan na po yung ganitong binabanggit ni Attorney Cao na kahabang proseso. Kasi mauulit po yan yung ganyang mga kwento kung upon checking ay hindi kayo. Ang naglalagay daw niyan, Attorney Cao, partner, yung OFW, sinasabi kung sino ang kanyang benepisyo. Siyempre, ang agency, hindi na rin sinatanong, mayroon ka bang marriage contract dyan? Patunay na ikaw ay kasal sa sinasabi mong ito. So siguro advice na natin din yan sa agency, naglilingkod ang mga OFW sa inyo, pag ang pamilya, hindi lang ang OFW naglilingkod sa inyo, pati ang pamilya ay kasama nyo. Pagka nasiyahan yan, magpapatuloy ang OFW sa inyo at ang pamilya susuportahan yan. Magbebenepisyo both, lahat. So pag nagka-problema din, kayo din ang babalikan. Kaya, yun sa experience na yan, Attorney Cao, nung binabanggit mong yung OFW wife, abay talaga napakahaba, almost 5 years para ma-grant yung halagang yon. At sa mga pamilya naman po, ang ating paalala po, kapag ang OFW, ang asawa nyo OFW, nasa ibang bansa, ayusin ang mga relationship, sapagkat ayusin nyo ang mga relationship, kasi bukod yung mga legal relationship, kasi lahat namang yan ay may kinalaman sa relasyon. Bakit iba ang nilagay? Mayroon kayong problemang dalawa, di ba? So, at ang nagsasuffer, talaga naman, ang nagsasuffer, kilala ko ito, Attorney Cao, sapagkat taga-Silangan ko Nung time na nasunugan, pinuntahan ko yung pamilya, watak-watak ang mga anak, iba-ibang bahay, na rape pa yung anak niyang babae, dahil hindi kasama ang nanay for how many years. Talagang mababagbag ka. I hope
I hope nakabili man lang ng property na hindi na doon, Attorney Cow, doon sa lugar na yun kasi hindi maganda talaga ang environment. So, Pinagpayuhan po eh. Pinagpayuhan po ni Ate Nining ninyo. Pinagpayuhan. Kaya lang parang kami kumakausap sa sa table. Parang kumakausap sa pader. Anyway, ang Panginoon ang bahala. Ang Amen, Panginoon amen. ang bahala. Oo. Opo. At base na rin sa pinangako ko sa inyo, Attorney Cow, ay dadalawin ko para makausap yung mga bata. Mga bata Opo. sapagkat sila naman ay entitled din doon sa benepisyong yun. Mamaya, baka may boyfriend ata, Attorney Cow, mahirap na. Ano, May boyfriend. Opo, panayang nagalit nga ako nung kasalukuyan ng kasyo, nagtitiktok eh. Sasayaw-sayaw napagalitan ko. Spaghetti. Talaga po yung ating paglilingkod, Pastor Pastor Joe, ang ating paglilingkod talagang iba't ibang mga dimensions, iba't ibang mga anggulo ng buhay. Ako po ang pasalamat ko sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayo po yung mga pastor na naglilingkod sa ating mga FWs na talaga naman pong vulnerable. Kasi may naalala ko na media personality sikat yung OFW na kamukhat-bukat naanakan pa yung yung OFW yung kababayang OFW tinutulungan Parang kilala ko yan. Naanakan Ako po pasalamat ko sa Panginoon Diyos. Tayo po ay may calling, may gifting as pastors. At yun po, ibang pinadadali ni Lord, ng Holy Spirit, yung ganitong klase ng paglingkod. May mga disappointments, frustrations, etc. Kaya lang po, ang Panginoon ang bahala. Yes, Pastor Joe, Pastor Ray. Partner? Dito naman sa GFM, palaging merong ganyan. At pagka po halimbawa pagka ang lumalapit sa atin mga kababaihan at kapag may isyung ganyang counseling at kung ang problema ay halimbawa may mga sexual or may rape, ating pong nire-refer na yan doon sa ating help desk officer na si Abigail Rodriguez. Dahil kung minsan ito ay proven na kapag ka po lalaki nag-i-interview, meron hong mga details na maaring nahihiya siyang ma-share. Kaya po minsan, alam niyo naman, pagka tayo nag-a-advise, base doon sa salaysay. Hindi naman tayo pwedeng magbigay ng payo labas doon sa kung ano yung binigay sa atin, yan po yung binibigyan natin ng payo. Meron palang iniwan na may iniwan na detalye. Una, ang sinabi ay rape. Yung pala, may consent pala. O yung mga ganyan, kaya po kinakailangan tama po si Pastor mag-ingat po tayo. Although tayo mga pastor, mga lalaki po tayo, pwede hong pwede hong may gamitin ng kaaway na tayo ay masilo diyan sa ganyang usapin. Ano po? Yeah. Kaya yung ating mga paglilingkod sa ating mga OFW, mga partner, talagang una na mayroong talagang kung hindi ka mabuting mga pastor tayo kasi nga kung advocate ka, tumutulong sa mga OFW, may mga advocate na pinagkakakitaan nila yung kanilang ginagawa. Pangalawa, yung binabagit nga ni Attorney Cow na imbes na makisimpatya, inanakan pa, sinamantala yung pagkakataon. Kaya ito rin ang sinasabi ko sa mga nais pumasok sa OFW ministry, particular doon sa mga pastor. Dahil kaya ayokong mag-encourage na maging help desk officer partner ng mga hindi pastor. Bakit? Dahil napakalaki ng temptation. Alam ni Attorney Cow yan, di ba? Milyon, daang libo. Hindi matino yung case officer, help desk officer, napaka pwedeng masilaw sa salapi. At siyempre may tukso. Kaya pag Attorney Cow, kaya pag may pinasasamahan kayo sa akin, yung ginagawa na, siyempre may kotse ako, hindi umuupo yan doon sa harapan at sa unahan, kundi umuupo sa likod. Kasi ako ang driver. Para
para walang pag-uusap ng basta at least malayo para maiwasan ang tukso. Alam ko, pinagpapaalam nyo kay Sister Banji, kay Kumaring Amen, Banji. amen. Oo. Praise the Lord. So, yan ho ang inyong mga pastor. Nakilala nyo ang mga nagtatanggol sa inyo dito sa Serbisyong OFW. At hindi lang mga broadcaster, kundi mga pastor na gumagabay, nag-iingat sa inyo, nagpoprotekta sa inyo para sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Nako, maraming salamat. Medyo kulang na tayo ng time. Kailangan na nating mag-wrap up. Any message sa Pastor Rene at Attorney Cao sa ating mga kababayang dumaraan sa ganitong nangyari na namatayan, yung mga proseso? Anong huling mga pwede nating encouragement sa kanila? Well, sa akin short lang at huwag ko kayong mag-alala dahil sa kung meron kayong ganitong concerns sa napag-usapan, kung kailangan ng pagpapayo, ang Global Filipino Movement po ay narito at ang Serbisyong OFW, no, magka-partner po yan para po sa inyong mga ganyang concerns ay huwag po kayong magtubili na lumapit po sa amin. Ako lang po, may dagdag ko po dyan, lagi po ang panalangin. Yan ay lagi ko narinig nung kasagsagan ng pandemic, nung kami ang magkasama nagbo-broadcast ni Ma'am Jo Cabrera Alabastro. Prayer, prayer, prayer. Yes, Pastor Jo, Pastor Rene. Ayan, maraming salamat mga partner at Attorney Cao, Pastor Rene, salamat po. Kung mayroon po kayong mga katanungan sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga puso, abay pwede nyo ipadala sa Serbisyong OFW FB page. Pwede po kayong mag-PM doon at pipilitin po natin sa biyaya ng Panginoon na kayo po ay masagot. Ito po si Pastor Joe Biasong. Magandang araw sa inyong lahat. At ito naman po si Pastor Rene Bunsoy. At ito naman po si Pastor ni Carlos Cuya Caloicao Jr. na nagde-declare na nanalangin, pagpalain ng Panginoon Diyos ang ating mga OFWs, laging kasama sa dalangin ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po. Magandang Pagpalain araw, tayo ng magandang Panginoon. God bless. Hi, ako po si Pastor Joshua Madera mula dito sa Jeddah, Saudi Arabia, kaagapay ng Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.